Hello, mic check. Hello, mic check. Amen. Praise God. Magandang umaga sa bawat isa higit sa ating Panginoon. Amen. Naniniwala tayong may gagawin ng Diyos ngayong umaga. Kaya sa Amen. Amen. Tayo po magpapasimula sa umagang ito. Sabay-sabay nating purihin at palakpakan ang ating Panginoon. Salamat po Panginoon sa inyong gagawin mo. Tayo po'y mawit nagmagalang na awitin sa ating Panginoon. Napakaligaya! Sabay-sabay tayo pumalakpak. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pag-ibig. Tayo nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid.
salamat sa iyong bibigay ng kagalakan. Salamat, Panginoon, na hindi nga matumbasan ang lahat ng bagay sa lahat ng iyong ginawa mula pa noon. Hallelujah. Sa lahat ng problema, ikaw rin, Panginoon, ang magawa. Ikaw rin, Panginoon na Diyos, lalagay ng buhay, Panginoon, sa aming mga puso. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad
Liwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Amen. Palakpakan natin po yung dakilang pagsama kalagitnaan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, aming Panginoon, sa iyong ginawa, Panginoon. Salamat po ka. Amen. Yung umaga po, sino po may pangailangan sa ating Panginoon? Amen. Nakita na po ng ating Panginoon ang ating mga buhay. Amen. Na lumapit ngayong umaga sa biyaya ng ating Panginoon. Po natin kaligtaan ang ating mga prayer request. Amen. Sa umagang ito, mula sa ating mga leaders, Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Pastor Harold, Pastor Joe, Pastor Richard, Pastor Kevin, Pastor Tom, Pastor Mark, Pastor Paul, at sa lahat ng kanilang pamilya at asawa. Samahan lagi sila ng ating Panginoon. Sama din po ang ating pastor sa bansang Pilipinas. Amen. Si Pastor Alberto, Sister Susan Disipida, at maging mga regional leaders sa bansang Pilipinas. Si Pastor Ernie Rente, Pastor Renaro, Pastor Yeri, Pastor Charlie, and Pastor Frank Benaventura mula sa Davao. Panalangin natin sila, maging missionaries natin sa iba't ibang mga bansa. Pastor Ricky, Pastor Jonas, Pastor Eugene, Pastor Julius, Pastor Reynaldo, Pastor Dexter, Pastor Jonathan, Pastor Joben, Pastor Peter, Pastor Abner, Pastor Ramon, and Pastor Pastor John Ramos, Pastor Maro, and Sister Diana Albina mula sa Bangkok, Thailand. Maging panalangin din po natin, amen, ang daughter church ng bansang ating Mandaluyong, amen, ang ating mother church, Pastor Angeri, Pastor Jemson, Pastor Jerry, mula sa Cubao, Quezon City, maging si Pastor Johnny, Pastor June, Pastor Marlon, Pastor Nino, ang ating pastor dito sa Sipay. Huwag natin kalimutan sila, panalangin, kailangan nila ng kalakasan, lalo na sa, amen, sa pagdadalang tao ni Sister Lerma, amen, panalangin natin ng maayos na kalusugan, maging ating pastor mula sa Benguet, amen, si Pastor Remil, Pastor Rico, Pastor Timothy, and Pastor Vice Tanyuan mula sa Taytay. Maging mga pioneering church na nakalagay po dyan sa mga bagong launch out, amen. Maging mga nakalagay po dyan si Pastor Alvin, maging si Pastor Mike. Panalangin din po natin sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Ang Barangay Rizal, panalangin natin at patuloy na maglignas ang ating Panginoon. Maging prayer natin, amen. Bunga sa C5, Comembo, Barangay Rizal, maging may Kawayan, Bulacan, panalangin natin. Amen. Ang breakthrough din sa financial at worship services ng ating iglesia, mga trabaho nyo, negosyo. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maging wisdom, courage sa ating presidente. Amen. Si Ferdinand Marcos Jr., maging ang kanyang cabinet officials, government officials, maging ating lokal na nandito sa Taguig, amen. Panalangin natin ang ating mayor sa kanilang mga ipapatupad na batas ay laging nangayon sa kalooban ng ating Panginoon. Genuine transformation sa ating mga kapulisan, conversion and transformation sa ating mga kapatid sa labas, amen, sa ating nation. Panalangin natin na sila'y makakilala sa ating Panginoon. Maging protection sa ating mga kapatid sa Ukraine, Russia, China, Taiwan at Israel. Maging mga bagong panalangin ngayong umaga. Panalangin din po natin, I claim it, sa tulong ng Panginoon, sa Tarines, comfort, kalakasan sa Kanya, siya po'y namatayan ng pamangkin. Panalangin natin, amen, na sila'y makadalo mamaya, makapanalangin, amen, at sila'y mapalakas sa biyaya ng Panginoon. Maging si Brother Kiko sa kagalingan sa ubo, amen, ngayon pa lang ay pagalingin na ng Panginoon. Maging si Brother Nelson Policarpio, amen, sa arthritis, kagalingan sa kanya ngayon pa lang, claim it, amen. Sister Gloria, kalakasan, kagalingan din po ngayong umaga, amen. Maging si Brother J.R. Tubada, siya po'y may ulcer, panalangin natin na siya'y pagalingin ng ating Panginoon, amen, ngayon pa lang, amen. Yung mga hindi pa nakalagay dyan, na panalangin natin, amen. Panalangin natin ngayong umaga, maging accusation ng ating current sanctuary, miracle money, pagkalob sa iglesyang ito, pag-extend natin, amen. Ipagkalob din ng ating Panginoon. Maging ang campus ministry, approval, hindi man tayo makapangaral sa loob. Sa labas tayo mangaral, mga kabataan, sa tulong ng Panginoon, amen. Kung wala na po, amen, tayo po'y dadako sa ating mga panalangin, amen. Sa pambungad na panalangin ngayong umaga, ito po'y pangunahan ni Brother Widrin. Minsan pa, palakpakan natin at purihin ang ating Panginoon na hallelujah. Purihin pa, Panginoon, ang ating Panginoon.
Manalangin sa ating Panginoon na banal na makapangyarihan sa lahat, O Lord. Marami pong salamat sa oras na ito, Panginoon, na kami po yung pinuno at pinagkatipon, O Lord, upang humingi sa iyo, Panginoon, O God. Dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, ang mga nabanggit na panalangin sa likod ng pulpito, Panginoon, O Lord, mula sa may mga karamdaman at kasakitan, Panginoon, O God, anong pong kanilang nararamdaman, physical o spiritual, Panginoon, naniniwala po ako, Panginoon, ngayon pa lamang po, kinatagpo mo na, Panginoon, hallelujah, pinagaling mo na, may ginawa ka na, Panginoon, hallelujah, ngayon din po sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, ang mga ngaranin, banal na salita, Panginoon, pahitan mo po ang kanyang labi na magkaroon po ito na kapangyarihan, Panginoon, O God, sa aming makikinig, buksan mo po ang puso at isipan, O Lord, hallelujah, sa oras pong ito, yung banal na espiritu, aming ibitahan sa gusaling ito, O Lord, mga gawa ng diablo, Panginoon, mga pandaraya, ngayon pa lamang po, akin na pong sinasawata, winawasak by the blood of Jesus Christ, O Lord, nalalabas kami sa gusaling ito, na kami yung binago, pinalakas, Panginoon, ikaw po ang purihin sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung makipagkamayan sa ating mga kapatid habang umawit si Jesus. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya masaya, kaya masaya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya masaya, kaya masaya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya masaya. Amen. Praise God. Salamat po. Amen. Sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po'y dinala at pinuno ngayong umagang ito. Amen. Ito po'y biyaya at blessing ng Panginoon na tayo dinala sa iglesia niya ngayong umaga. Amen. Huwag po natin kaligtaan ang ating mga schedule. Amen. Sa tulong ng Panginoon. Amen. Magkakaroon po tayo lagi ng morning prayer natin. Huwag po natin kalimutan. Ito po'y mahalaga sa gawain ng Panginoon kung bakit tayo lumalago. Amen. Tayo sinasamahan sa mga daily prayer natin. Ganun din po. Amen. Panalangin din po natin yung mga gawain pa natin ay maging matagumpay, lalo ng midweek service. Amen. Sa tulong ng Panginoon. Thursday po, 7 p.m. ng gabi, tayo nagsisimula ng Thursday. Amen. Ganun din po yung ating mga schedule pa dyan. Men's discipleship natin, malapit na. June 14, 6:30 p.m. mula sa ating Mother Church sa Mandaluyong. Amen. Maging nakalagay pa dyan ang Revival Crusade ni Pastor Yue. Malapit na din po, August 26 to 27. At ganoon din po yung ating Healing Crusade, June 15 ng alas 4 ng hapon. At pagbalik po natin galing doon sa Healing Crusade sa ISG. Amen. Babalik tayo dito para tayo naman magpasimula sa revival. Amen. Pasisimula ng ating pastor mula sa Basay. Amen. Si Pastor Samuel Alfindo. Meron tayong bisita. Ipanalangin natin ang kanyang miracle healing na gagawin ng ating Panginoon sa tulong niya. Maging ang church anniversary natin, June 16. Pagtapos po ng revival sa umaga, tayo po dadako hanggang tanghali hanggang hapon sa ating church anniversary. Amen, ng June 16. At nakalagay pa dyan, water baptism. Amen, June 8, 2024, 8 a.m. to 3 p.m. Kung hindi man tayo sa Villa Gloria, dito tayo sa taas. Kung wala masyadong, kung konti lang nagpalista, dyan tayo sa taas mag-water baptism. Amen. Kung wala na tayong schedule dyan na iba, amen, dadagdag pa natin yung iba pa dyan. Yung mga chain prayer natin, ilalagay natin dyan ng maging yung combined discipleship natin tuwing end, Friday end ng month. Amen. Sa tulong ng ating Panginoon. At kung wala na po, tayo po dadako sa pagbibigay sa ating Panginoon ngayong umaga. Kung may inihanda ka na, amen, magkaroon ng purpose yan sa biyaya ng ating Panginoon. Ito po'y pangunahan ni Pastor Ninyo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Brother Matthew. Ang pagbibigay po ay isa sa bahagi kung saan tayo po ay
pinalalago ng Diyos. Ito po ay pagsamba natin sa Panginoon, hindi po pera ang ating sinasamba. Sapagkat sabi dito sa aklat ng mga awit, ayan nyo munang basahin ko, no? Sa aklat ng mga awit, chapter 62, sabi po dito, sa salin ng ang Biblia, ito po ang aking ginagamit ngayong umaga, kung may Bible, sa verse 10, ang sabi dito, sa pangingikil ay huwag kang magtiwala. Sa English version po, yung pangingikil na ito ay oppression. Sa walang kabuluhang pagnanakaw ay huwag kang umasa. At ang pagnanakaw dito, hindi po ito theft. Ito po ay robbery. Robbery, mga kapatid sa Panginoon. Ito po ay, sabi ni Pastor Jing Llamas, ay hindi simpleng pagnanakaw o pangungupit. Ito po'y pandarambong. Ito po'y malaki ang parusa, mga kapatid. Pagdating sa judicial system natin, malaki ang parusa nito kapag ikaw ay napatunayan. Mas mahaba ang iyong pagkakakulong. Ganon din sa Bible. Magkaiba po yung theft at robbery. Ang robbery, amen, o pagnanakaw sa Bible ay malaking, amen, kasalanan kumpara doon sa simpleng pangungupit. Bagamat pareho silang pagnanakaw, titingnan natin ang ibang katotohanan nito. Kung ang kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. Ayan, isang verse lang po ito, na magkadikit yung oppression. Kapag pala pumasok yung pangingikil, di ka na naging tapat, ikaw ay nandadaya, ang nangyayari sa puso mo, nagkakaroon ka ng espiritu ng pagnanakaw, pandarambong. So hindi ka maghahangad ng maliit na halaga. Malaking halaga ang nanasain mo nito. So may nangyayari sa puso ng tao kapag nangyayari ito. Ibig sabihin, inilalagak niya ang kanyang puso doon. Minamahal niya ng higit ang pera o ang kayamanan sa panong paraan. Kapag nakikita niya ito, lalo na nandoon na yung paglago. Paglago. Nagbago yung value. Tumaas. Diba? Yung investment mo ay nagkaroon ng tubo. Yung dineposit mo ay nadagdagan. Nagkaroon ng dividendo. So habang nadadagdagan, lumalaki ang numbers, may tendency pala ang puso ng tao na ilagak na ito doon. Pag sinabing ilagak, ito ang nanasain mo. Mamahalin mo ito ng higit sa pinanggalingan, higit sa nagbigay, at higit sa makapagbibigay ng mas masaganang buhay kaysa sa magagawa mo. At ito ay malaki ang kabayaran. Una, ang akala mo ito ay pakinabang, pero ikaw ay nagsisilid sa sisidlang butas. Balik tayo sa mismong pangaral ng Panginoong Hesus. Ating binasa ay tinig ng Diyos na nagsasalita ang Espiritu Santo. Mga kapatid, balikan natin ang nung siya'y nangaral na bilang tao. So nagkatawan taong Panginoon, amen, ang bilin niya sa Matthew chapter 6, verse 19, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. I-connect natin dun sa binanggit ng Panginoon. Nung siya ay hindi pa nahahawakan, hindi pa siya tao, pero nagsasalita ang Diyos. Ang paglagak ng puso ng tao sa kayamanan ay pagdudulot sa iyo para ikaw ay magnakaw at ikaw ay mangigil. Ibig sabihin, walang patid na pagnanakaw ito. Ang kasunod ay pandaraya dahil iniibig mo na ang salapi na hindi mo alam yung ginagawa mo ay nawawalan ng kabuluhan. Bakit? Sabi ng Panginoon na dito ay naninira ang bukbok at ang mga kalawang. At ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw. Kaya alam natin yung mga nag-ipon, amen, ang pera sa kanilang sariling closet.
nung dumating ang gera doon sa Marawi, naubos lahat. Nauso ngayon ang mga magnanakaw na gumagawa ng tunnel o yung ang tawag sa kanila ay anay. Binubutas mismo yung sahig galing sa kabilang kalye. Umuupa sa tapat ng bahay, umuupa sa tapat ng bangko, sa tapat ng isang pahulugan. Hindi nila alam, true time, nakapaghukay na pala ng tunnel. Lalabas na lamang, wala silang tao. Amen. So, maglalagay ka ba naman ng CCTV mo doon sa mismong lalagyan ng pera mo? Hindi. Maglalagay kayo sa labas. Bago pumasok yung magnanakaw, dumaan sa ilalim. Ganyan ang ginagawa ng pag-ibig sa pera. Hindi mo ito nakikitang panglabas. Una muna ay loob mo ang sinisira hanggang makita ito sa labas. Kaya nung nanakawa na, sa kanila, uy, nakuha ang kayamanan natin, nakuha ang mga dineposit natin, nakuha yung mga inipo natin. Saka mo lang malalaman na dumating ang espiritu ng magnanakaw, nagmamanifest na, may nawawala na. At kapag dumating ito, mga kapatid, nandun yung salitang oppression, it is an evil spirit. Oppression, depression, suppression, lahat ito ay mga pamamaraan ng dyablo na una munang bibiktimahin ay ang puso ng tao. Kaya ang bilin ng Panginoon, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok o makapagnanakaw. Kaya ano pang pinili ng Panginoon? Sa Lucas Kapitulo 6, ang pag-ipong ito ay paraan ng pagbibigay. Sabi niya sa Lucas 6:38, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw, ang ilalagay nila sa inyong kantungan sapagkat sa panukat na inyong ipanukat, doon din kayo susukatin. Kaya pansinin natin yung prinsipyo. Higit sa lahat ay righteousness ng Diyos. Yung katwiran niya, mga kapatid sa Panginoon, hindi pwedeng baliin. Kung ano ang ginawa mo, yun ang babalik sa iyo. Kung ano ang ginagawa mo, lalo na sa karin ng Diyos, ay siya rin ang palalaguin ng Panginoon para sa iyo. Ngayong umaga, anong gusto mong diligan ng Diyos para sa iyo? Gusto mong tumanggap? Ang sabi ng Panginoon, magbigay ka muna. At hindi ito matatanggap ng mga magnanakaw. Bakit? Ang magnanakaw, ang espiritu lagi ay pakabig, pagtanggap, pag-angkin, kaya nga oppression, panginikil, dapat laging nakakalamang. Paano ako makakalamang dyan? Magbibigay ka agad ako. Ganun yun ang ayaw ng Diyos. Subalit kung ang kahinaan nito ay ating naisusuko sa Panginoon, ang Panginoon mismong nagbigay ng panukat. Kung nagbibigay ka, mga kapatid sa Panginoon, ng walang pagnanakaw, ang Diyos din ang sayo ay magpapalago. Pansinin natin ito, 2 Korinto 9:6. Ito ang ibig kong sabihin, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Kaya kung gusto nating buwagin ang espiritu ng kahirapan, matuto ka munang magtanim. Ang prinsipyo ng mga tagapag-ani, ng mga taga-probinsya, marami sa atin taga-probinsya, kakunti dito ang tubong Manila. Pero kung talagang galing ka ng probinsya, wala dito umaani nang hindi muna nagtanim. Kung tunay kang taga-probinsya, dahil taga-probinsya ako, hindi kami kumukuha ng bunga ng isang puno kung hindi magpaalam o di kaya kami ang nagtanim. Amen ba mga kapatid? Dahil ang kasunod noon, magnanakaw ka. Paghingit doon. Di ka naghingi ng pahintulot sa may-ari o hindi ikaw ang nagtanim, ang kasunod nito, mangingikil ka. Diba? Kaya kapag ka, minsan ipapakita pa sa Facebook, sino ngayon ang may-ari? Kasi yung saging, sumandal doon sa bakod. Nasa kabila na yung bunga, yung puno nandun sa may-ari. Sabi nung, kami lang may-ari nito kasi yung bunga, tumawid na ng bakod. Tuwan-tuwa tayong umaani kahit hindi natin inihasin. Aminin natin ngayong umaga.
Pero ang gusto ng Diyos, kung talagang tayo ay nagnanasang umani ng sagana, ang sabi niya, magkasi ka ng sagana. Reciprocal. Hindi yung gusto mo ay marami yung sa'yo, pero kakaunti naman ang binigay mo. Hindi ito makatarungan. Amen ba mga kapatid? Amen. Para yung sinabi niya dun sa mga iskriba, pariseo, nagbibigay ng ikapo, ng yerba buena. Pero sabi ng Panginoon, kinalimutan ninyo ang pananampalataya, ang katarungan, at ang kahabagan. So, pwede kang nagbibigay ng ikapo nang wala kang katarungan. Ibig sabihin, nangingikil ka, nagnanakaw ka, nanglalamang ka, wala kang habag. Amen? Gusto mong nakikita ka, pero merong mga taong humihingi sa'yo sa labas, hindi ka naman marunong tumulong sa iba. Sama ko ba kayo mga kapatid? Walang pananampalataya. Nagbibigay, pero hindi naniniwalang kayang ibalik ng Diyos sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, sa aba ninyo, nakakaawa kayo. Matthew chapter 23, verse 23. Dapat ginagawa nyo ito, sabi ng Panginoon, yung nag-iikapo, yung naghahandog ng tapat, nang hindi pinababayaan ang iba. Amen ba mga kapatid? When you give faithfully, when you give with love, when you give with justice, mga kapatid, hindi lamang ito gagawin sa loob, dapat ginagawa mo ito sa labas. Di tayo pwedeng showmanship, pastor, nandyan ang pangalan ko, pastor, nagbigay ako ng malaki. Anong sabi ng Diyos? Mahirap ka pa. Amen? Mahirap ka sa karan ng Diyos, mayaman ka sa sanlibutan. Dahil ang gusto mo ay makita ng mata ng tao, pero ang tingin ng Diyos sa iyo, nagnanakaw ka. Pero wala ngayon yan, ngayong umaga. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ngayong umaga, i-practice natin yung katapatan. Na ang ibigin natin ay ang Diyos na nagbibigay. Can we say amen? Sino pong nagmamahal sa Diyos? Bago tayo magbigay. Sapagkat sabi dito sa 1 Timoteo 6, ngunit sa mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Bago ka magbigay ngayon, umaasa ka na pasasaganahin ka ng Diyos. Naniniwala ako doon. Pero warning to sa'yo, sinabi na dito, napalayo sa pananampalataya. Ito yung mga taong nandun na. Nung sabi ng una, Lord, nagsisisi na ako. Ikaw na ang Panginoon ko, ikaw na ang tagapagligtas ko. Then all of a sudden, tumanggap ng kaligtasan, naging masagana, na-divert ang kanilang focus, ang kanilang paningin, sa kasaganahang material, hindi sa kasaganahan ng Espiritu. Ang gusto ko ngayong umaga, sumagana ka sa bunga ng Espiritu Santo. Sa pag-ibig, sa kagalakan, sa kapayapaan, sa kabutihan, kalinisan, kaamuan, kaawaan, kahabagan, pagpipigil sa sarili. Why? Magiging makapangyarihan ito, amen, nakikilos sa buhay mo, na ang pera ay magiging alipin mo, hindi ikaw ang alipin ng kayamanan. Ulitin ko, magiging alipin mo ang pera, hindi ikaw ang didiktahan ng salapi. Kapag nagsalita na sa iyo ang pera, delikado ang kaluluwa mo. Sabi ng Panginoon dito, amen, tinuhog ng maraming pagkawasak at kapahamakan dahil sa nakapipinsalang pagnanasa. Ang pag-ibig sa pera ay mag-uugat sa iba't ibang kasalanan. Magsusugal ka. May pera ka na, nagsugal ka pa. Bakit? May pera ako eh. Sumusobra. May pera ka, biglang ng babae. May pera ka, biglang nag-aksaya. Hindi naman kailangan biglang bumili ng kung ano-ano. Amen? Bumili ng napakagandang cellphone. Hindi naman pala marunong ng Android.
Sanay lang sa kwerte. Wala namang business. Bumili ng napakagandang gadget. So anong sinayang mo? Pera. Kapag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, paglalaanan mo ang nagbigay sa iyo. Ibabalik mo sa pinanggalingan ang pagpapalang dumating sa buhay mo. Can you say amen? Pag hindi mo ito naranasan, gapos ka pa rin hanggang sa ngayon. Mangyayari, ang kahirapan mananatili sa iyo. Kahit anong gawin mong sipag, mananatili ang kahirapan mo. Bakit? Nagsisilid ka sa sisidlang butas. At marami niyan kahit sa loob ng church. Ang Panginoon mismo nagtuturo. May nagnanakaw, merong ayaw lumaya sa kahirapan, gustong pumasok ng langit ng mahirap pa rin. Pero mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay masagana sa mabuting kalooban. Kapag sumagana ka sa mabuting kalooban, mayaman ka sa iba't ibang bagay, pero hindi ka proud sa iyong sarili. Sama ko kayo mga kapatid? Proud ka sa Diyos. Sumasagana ka, di ka pinagkukulang, pero tahimik ka lang. Ginagamit ka sa buhay ng iba, ginagamit ka sa gawain ng Diyos, ginagamit ka sa mga naghihirap, hindi alam ikaw pala yung ginagamit. Can you say amen? Ganyan yung mga ligtas. Pero kapag ang pride, gumagabang sa puso mo, magsisiga ng kasalanan. Isama mo na dun sa ihandog mo ngayong umaga. Ilagay mo na dyan sa basket, Panginoon, sa iyo ng lahat sa akin. Pati yung kahinaan mo. Bigyan mo ko ng bagong espiritu. Can you say amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At tayo maganda, kung naniniwala, pasasaganahin ka ng Diyos, hamunin mo ang Panginoon ngayong umaga. Amen. At gagawa ang Diyos ng dakilang bagay sa iyong buhay. Dumating ka, may inaasahan, umasa ka, gagawa ang Diyos. Amen. Tayo papanalangin ni Brother Sigel. Amen. Sa pagpapala. Panginoon, minsan pa sa umaga ito kami po nagpapasalamat sa biyayang pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isang muli sa umaga ito na magbibigay, Panginoon, para sa iyong banal na gawain. Ibalik niyo po sa kanila ang siksikliglig ito, umaapaw ng pagpapala. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isang muli sa umaga ito at sawatayin niyo po ang mga pandarayan ng kaaway sa aming isipan. Sa pangalan ni Jesus, ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na magbukas, Panginoon, ang bintana ng langit, Panginoon, para sa bawat isa, Panginoon, Jesus, na nagsisikap po, Panginoon, at patuloy na ginagamit niyo, Panginoon, sa iyong iglesia. Sa pangalan ni Jesus, Amen. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Listen back. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Amen. Bago po ang pangangaral ng salita ng Diyos, ay nais ko magpatotoo. Kahapon ay nag-report ang ating buting pastor, Dr. Church sa Mikawayan, sa kanilang paghahayo. Ay naging 4 na ang kanilang tahanang ipapalo up at bibigyan ng Bible study o pag-aaral ng salita ng Diyos. May 21 kabataan na itinuro ng Panginoon. Ginamit ang isang dating Kristiyano na ngayon ay hindi na nakakapag-church, nawala, naghahanap ng katawan ng ating Panginoong Kristo, at sa biyaya ng Panginoon ay tinakita sina Pastor Alvin doon. Pati yung mga matitigas na puso na hinahayuhan na pala ng ibang mga churches doon, na kagaya din nating nagbabahagi ng mabuting balita, ay sinubuhan na nila, pero kahapon ay nakinig sa mag-asawa para tanggapin muli ang ating Panginoong Kristo. Kaya salamat sa inyong suporta,
Amen. May pinupuntahan po yung ating mga binibigay. At kagaya po dito sa ating daughter church sa Barangay Rizal. Amen. Maganda yung devotion nila kahapon bago mag-practice sa biyaya ng ating Panginoon. Yung mga manggagawa sa Umembo ay patuloy na sumusuporta kahit nandun na sila sa Barangay Rizal. Ito po yung magkarating lamang. Kaya patuloy po tayong susuport. Doon po pumupunta yung ating mga binibigay. Di tayo nanghihingi sa labas, di tayo kumakatok sa mga tindahan, di tayo nagsosolicit, kundi sa bawat isang nakikisa na suporta ng gawain ng Diyos dito mismo sa loob. Amen. May nangyayari sa gawain ng Diyos. At umasa tayo, magpapahayo pa uli ang Panginoon, pero patuloy tayong sumuporta ng tapat, amen, sa ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Kagabi ako ay nagre-review para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero dahil pinakita kayo ng Panginoon, lalo na sa mga bagong kaluluwa, amen, ini-inspire ng Panginoon yung pangangaral dito sa Marcos Kapitulo 5, makikibukas po kayo. Amen. Talagang ang Diyos ang naglalagay ng lakad ng kanyang mga anak, bagamat marami tayong mga balak. Can we say amen? Nais ko pong magbahagi sa salitang may buhay kay Jesus o ang buhay kay Jesus. Tingnan po natin dito sa Marcos Kapitulo 5. Amen. At kung kayo ay versikulo 1, kung kayo ay nandoon na, kindly say amen. Sabi dito, dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Geraseno. Nang bumaba siya sa bangka, isang lalaki na may masamang espiritu ang agad na sumalubong sa kanya mula sa libingan. Pansinin niyo to. Masamang espiritu na nasa lalaki sumalubong sa Panginoong Hesus. Siya ay naninirahan sa mga libingan. Wala nang makapigil sa kanya kahit na may tanikala. Pansinin niyo yung manifestation ng mga devil-possessed. Hapagat madalas na siya ay ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala. At pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makapagsupil sa kanya. Pansinin niyo yung salita. Gusto kong buksan ng Panginoon ng inyong mata ng isipan at tenga ng inyong isip. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sa gabing araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ng kanyang sarili ng mga bato. Nang matanaw niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba. Nang sumigaw ng may malakas na tinig, "Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus?" Pakinggan niyo yung tinig ng lalaking possessed. "Anak ng kataas-taasang Diyos, ipinapakiusap ko sa iyo, alang-alang sa Diyos, huwag mo akong pahirapan." Sapagkat sinabi niya sa kanya, "Lumabas ka sa taong iyan, ikaw na masamang espiritu." So paglapit ng lalaking ito, agad na nagkuman ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang lalaking possessed ay nakipag-usap sa ating Panginoon. At tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sumagot siya, "Lehiyon ang pangalan ko, sapagkat marami kami." Nagmakaawa siya sa kanya na huwag siyang palayasin sa lupain. Noon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa libis ng bundok. 12, nakiusap siya sa kanya, "Papuntahin mo kami sa mga baboy upang kami ay makapasok sa kanila." 13, at sila'y kanyang pinahintulutan, ang masasamang espiritu ay lumabas at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may bilang ng mga 20,000 o 2,000 ay bumubulusok sa matarik na bangin patungong dagat at nalunod sila sa dagat. Ang nagpapakain sa kanila ay tumakas at pinalita sa lungsod
At sa mga nayon, kaya't nagdatingan ng mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Ang taong nagkaroon ng isang lehiyon, amen, o 2,000 masamang espiritu, at sila'y natakot. At sinabi sa kanila ang mga nakakakita rito kung anong nangyari sa inaalihan ng mga demonyo at sa mga baboy. 17. Sila'y nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang puok nila. Nang sumakay na siya sa bangka, ang lalaking inaalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y isama niya. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka sa iyong kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong kinaawaan kaniya. At ang lalaki ay lumisan at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya at namangha ang lahat. Everyone wondered. Tayo manalangin, pigit natin ang ating mga mata. Dakilang Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ikaw po ang luwalatin sa pagkabasa ng iyong banal na salita. Tunay sa iyo kami ay may buhay at matatanggap namin ito mula sa iyo dahil ikaw ay hindi lang Diyos na mahabagin, kundi ikaw ang Diyos na nagkakaloob sa iyong mga anak na tapat, tumatawag, humihingi at lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Nandito kaming lahat, Panginoon. Ikaw ang kanilang marinig, Panginoon. Palayain mong bawat isa kung paano ang lalaking may lehiyon, Panginoon, o 2,000 masamang espiritu, palayain mo rin ang iyong mga anak sa anumang gapos, kahinaan, sakit, agam-agam o takot upang sila'y magamit mo kagaya ng lalaking ito at marami pang maligtas sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Makikita natin dito, mga kapatid, isang bagay na kapansin-pansin, kapag wala ang Panginoon, ang tao ay gapos. Anuman ang iyong katatayuan, anuman ang iyong kasarian, anuman ang iyong pinanggalingan, saan ka man nabibilang, hindi may tatago, amen, ang manifestation of darkness, amen, in someone or somebody's life kapag wala siya kay Jesus. Kapag hiwalay ka sa Panginoon, amen, madilim ang iyong buhay. Maaaring ikaw ay nakangiti ngayong umaga, pero kung may nakatago sa ating puso, mga kapatid, ang gamot at ang sagot ay walang iba kundi ang Panginoon. Hindi mo kailangan magtago ngayong umaga. Can we say amen? Ang kailangan mo maging tapat sa Diyos. Kung paano ang lehiyon o ang lalaking nito na inaalihan ng 2,000 masamang espiritu, mas malakas ka pa ba sa kanya? Para i-resist mo ang pagtawag ng Panginoon sa iyo at lumapit ka ng may pagpapakumbaba. Panahon na ito para palayain ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sabi ko nga, amen, meron akong naisip pangaral, pero biyaya ng Panginoon, pinaalala niya yung lalaki kahapon habang kami ay nakasakay ng aking pamilya sa isang grab car. Uwi kami. At habang kami nakasakay sa isang pulang Avanza, nag-evangelize ako nasa kanan ng lalaking ito. Ganda kanyang suot. Gandang lalaki, gandang suot, malaki ang katawan. Pagbaba niya ng Avanza, tinulungan niya kami pagpasok ng mga gamit doon sa sasakyan, amen, para mailagay yung mga luggage o yung mga damit na o yung mga bag namin na dala-dala, amen. At masaya siya, tumutulong siya doon. Hanggang sa kausap ko siya, pangiti-ngiti siya, ang ganda ng kanyang itsura. Di mo halata, gapos siya ng malaki at napakapanganib na problema. Nandito yung kasinungalingan at pandarayang kanyang ginagawa. Hindi ko alam yun, natatago yung sa akin. Pero habang kami bumabiyahe, binigyan ko siya ng salita ng Diyos, binigyan ko siya ng 2 trucks, yung ating
ito ang nais kong sabihin sa iyo. At saka yung ating ginagamit na merong Matthew 11:28. At sabi niya, thank you po, sige po, babasahin ko mamaya. Pero patuloy ako nagpatuturo sa kanya kung saan ako galing. Isa akong tao, sabi ko sa kanya, ay magnanakaw. Isa akong taong sinungaling, isang taong mayabang, isang taong suwain, sugalero, babaero, hiniwalayan kong pamilya ko, o sa aking pamilya, magiinom kami. Ang sabi ko sa kanya, ako ay maninigarilyo, at kung ano-ano pang ginagawa kong mga kasalanan na nailagay ko ang puso ko doon, kaya ako ay naging addict sa iba't ibang bagay. Amen. Pero salamat sa Diyos, sabi ko sa kanya ay 7 taon na kami naglilingkod kasama ng aking asawa. Yung nawasak naming buhay ay inayos ng Diyos ng higit pa doon sa panahong wasak kami. Pinalaya kami ng Diyos. So nandito na sa Service Road. Sabi ko ay doon lamang kami sa may uluhan ng bus. Pero kung bibigyan mo ko ng 1 minuto, amen, ay higit pa yung 1 minutong panalangin ko sa iyo na mararanasan mo kaysa doon sa maghapon kang babiyahe. Sige po, park mo dyan sa ulo ng truck. At pagka-park doon, nagsimula kaming manalangin. Habang ako'y nagpe-pray, nagsimula na siyang humagulhol, kinuha niya ang kanyang towel, at siya'y nagsalita, at siya'y umiyak, at siya'y hindi lang iyak, hagulhol talaga, pati yung asawa ko'y umiiyak dahil nadala siya sa iyak ng lalaki. Pagkatapos, siya'y pinalaya ng Panginoon, pero matagal pa kami bago nakapag-usap. Pagkat siya iyak na iyak, hindi niya mapigilan ang kanyang iyak, at nagpasalamat siya, ayaw na kaming pabayarin, amen, ang aming pamasahe, pero sabi ko, kailangan mo ito. At paglabas, tinulungan niya kami, at pagkatapos, niyakap niya ako ng mahigpit, nagkaroon siya ng paglaya dahil sa Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya hindi natin kailangang magtago sa Panginoon dahil napakasakit ng pagtatago. Napakasakit ng pagiging gapos sa kasalanan kagaya sa ating pinasa. Kaya siya ay nag-text pagdating namin. Nung nagdi-devotion kami, nagpapasalamat siya. Sabi niya, amen, ginamit kayo, pinalaya ako sa aking kasinungalingan at pandaraya na matagal ko nang tinatago. Sabi niya, sana magkita tayong muli na ako'y binago na ako'y ginagamit na rin ng Diyos kagaya niyo na kayo nakapaglilingkod na sa Panginoon. Amen. Kaya nag-chat ulit ako sa kanya ng bili ng salita ng Diyos at alam kong kinakausap siya ng Panginoon. Can we say amen? Amen. Kaya lang itong nakakalungkot ngayong umaga. Una, amen, ang buhay na wala kay Jesus. Una, amen, ang buhay na wala kay Jesus. Makikita natin yung manifestation. Gusto ko munang tingnan ang bawat isa kung anong pwedeng maranasan at maaaring nandito ka sa ganitong kalalagayan. Ang lalaking ito, mga kapatid, bilang hiwalay kay Jesus, naninirahan sa libingan, sa verse 3. Gapos. Pag sinabing gapos, mga kapatid, hindi niya kayang palayain ang kanyang sarili ng kanyang sariling lakas at kagustuhan. Sapagkat tayo nasa laman, at ang ating laman ang ginagamit ng kaaway upang tayo ay gapusin sa kanyang iba't ibang pakana. Nandyan ang 5 senses natin. Number 1, ang mata. Kaya minsan ito ay gagamitin niya para tumingin ka sa mahahalay na panurin. Silip ka ng silip. Wala naman si pastor sa tabi ko. Pero ang pinapanood mo ay nagpaparumi na sa puso mo. Panood ka ng panood ng mga babaeng hubad. Sana wala niyan dito. Sabi ng mga lalaki, bigla naging baka. Amen. Kapag amen! Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Amen. Kung yung Facebook mo nagpaparumi sa'yo, i-delete mo. Sabi ko, i-delete mo. Parang naging put ng manok bigla. Nawala ng sound. Mga kapatid, sapagkat dito ang lalaking ito madalas gapos ng kadena at mga talikala. Ibig sabihin ito, mga kapatid, kapag tinignan ito sa Ingles, hindi lamang yung shackles, mga kapatid, sa paa, ganun din sa kamay.
So, ang iyong pinupuntahan ay isang bagay na nagpaparumi sa iyo. Barkada na nagyayaya sa iyo sa maling landas o gawa ng iyong kamay na hindi mo mapigilan na gumagawa ng isang maling bagay. Pwede bang gamitin mo na yung iyong pandama, amen, sa mga bagay ng Diyos at hindi sa mga bagay ng sanlibutan? Ang iyong pakinig, amen, hindi ka puro pakinig ng mga bagay ng mga kanta ng sanlibutan, kundi nakikinig ka na ng salita ng Diyos. Ang nakakalungkot, mga kapatid sa Panginoon, gusto nating nakikinig ng mga music, ng mga rap, gusto nating nakikinig ng mga nagtataligsahan, yung parang nagbi-beatbox, tapos nagpapagalingan, may mura, proud na proud tayo, pero kapag kasi pastor nangangaral, galit na galit ka. Pastor, parang ako yung pinapangaral. Ganito yung buhay na wala kay Jesus. Sabi dito, palagi nagsisisigaw, magagalitin, gapos ng galit. Amen? Namumuhay sa kabundukan, hiwalay. Ang gusto niya, kanyang sarili ay isolated. Kaya yung pagiging loner, tigilan mo na. Hello? Gusto mo lagi, sarili ka lang. Pabayaan niyo ako. Gusto ko mag-isa ako. Ang gusto ng Diyos, may kasama ka. Sabi nga ng Panginoon, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Sabi rin ng Panginoon, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Bumarkada ka sa Panginoon. Can we say amen? Barkadahin mo yung pastor, ang mga kapatiran. Samahan mo ang church. Sumama ka sa gawain ng Diyos. Hindi yung sama ka ng sama sa mga tumutuma, sa mga nagyoyosi, sa mga naglalaro ng ML, sa mga nagmamarites, sa mga naghahanap ng mali sa iba. Ang sabi dito, sinusugatan ang mga sarili ng mga bato, nagsasarili. O ikaw ay nagsisi na, tinalikuran mo ng iyong kasalanan at bumalik ka pa dyan sa iyong kahinaan, ang ibig sabihin, dumadampot ka ng bato at pinupukpok mo ang iyong sariling ulo. Amen. Nagsisi ka, pero ayaw mong tumalikod. Sino ngayon ang mali? Ang Diyos? Hindi. Ang diablo? Ikaw na ang mali. Nung una yung diablo, dahil tinutukso ka. Pero yung nalaman mong mali, pero ayaw mong tumalikod, ikaw na ang dumadampot ng bato para pukpukin ang sarili mong ulo. Amen. Narinig mo ng mali, pero tuloy ka pa rin. Kapag nakita mo ang kasalanan, nakita mo ang diablo, huwag mong bigyan ng pagkakataon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kailangan tayong magkaroon ng sincere, hallelujah, sincere na panalangin, pagtawag sa Panginoon. Hindi kagaya nitong lalaking ito, nang matanaw niya si Jesus, tumakbo siya kay Jesus at kanyang sinamba. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin, pwedeng gawin rin natin ito. Bala-bala tayo sumasamba, pero pansamantala lamang tayong lalaya kapag hindi ka nakita ng iyong pastor, ginagawa mo na ang iyong sariling kalooban. Bakit? Sabi ng lalaking ito, na possess ng 2,000 masamang espiritu, papuntahin mo kami doon sa mga baboy. Mga kapatid, kapag tayo nagsisi, wala tayong scapegoat. Wala kang dapat ibang sisihin. Wala ka ding ibang lilipatan ng iyong kasalanan. Yan ay dapat mong isuko. Huwag kang humanap ng damay. Dahil sa kanya, kaya ako nagkasala. At hindi ka rin makapagtatago. Kapag ikaw ay nagsisi, tatalikuran mo ito. Hindi ibig sabihin, nagsisi ka ng isang kasalanan, gagawin mo yung ibang kasalanan. Dapat lahat ng kasalanan ay talikuran. Can you say amen? Amen. Mukha kang maganda kapag nasa church, pag nasa labas, parang yung lihin dito, ng bababoy. Anong ginawa niya? Lumipat sa baboy. Hindi natin pwedeng ilipat, amen, ang ating ibang ginagawa na isinuko natin sa church. Pagdating sa labas, sasama tayo sa mga taong marurumi, bagamat hindi kita ng iyong pastor. Malayo naman ako sa church. Hindi na to alam ni pastor. Hindi na to alam ng mga kapatiran. Wala akong nakikitang kapatid dito.
Kaya gagawin ko na yung sarili kong gusto. Kapatid, ang gusto mo, mga kapatid, dapat maging gusto ng Diyos. Paano maging gusto ng Diyos yung gusto mo? Mga kapatid, maging matuwid ang puso mo. Magsisi ka. Sabi ng Panginoon, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Paano kakasiyan ng Diyos ang gusto mo, mga kapatid? Yun ay kung matuwid ang ninanasa mo. Can we say amen? Amen. Para kang si Jesus, your will be done. Hindi yung kalooban mo ang inuuna mo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kapag kalooban mong inuuna mo, pansinin mo, nakasunod ang dyablo sa iyo. Isang lalaki, amen, para sa kapakanan ng mga bago dito, bagamat ito'y narinig na ng iba, pero dahil maraming bago, meron tayong isang pinuntahan na devil possessed, isa siyang assistant pastor. Isipin niyo, assistant pastor. Pinili niyang mag-call center agent. Ito yung kanyang history. Iniwan niya ang kanyang paglilingkod. Natagpuan namin saan? Sa isang folding bed, luak ang mata, tulog, uminom ng gamot, pero hindi lumalaya sa devil possession. Yung tatay niyang namatay na mismo nagsabi, Pastor, pag tumingin niya, takos sa pader. Hindi mo alam kung anong ginagawa niya. Pero nung nagpe-pray kami doon, yung lalaking ito, pinalaya ng Diyos. Gumagalaw yung katawan niya kahit siya'y tulog, mga kapatid. At ang sabi ko nga, ay hindi pa tapos ang labanan, babalik tayo. Binalikan namin after 1 week, mga kapatid sa Panginoon, pinatanggap namin siya dahil siya'y tulog nung aming pinagpe-pray. At tinanggap niya ang Panginoon. Pagkatapos noon, 1 linggo pa lang, nakabalik na siya sa kanyang misyon, namimigay ng relief, kasama yung kanyang mga churchmate doon sa may Taal dahil noon ay sumabog ang bulkang Taal. Kailan siya pinalaya? Nung na-meet niya ang Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero nakakalungkot, amen, dumating sa kanya ang isang paniningil ng kaaway dahil inuna niya ang kanyang sariling laman. Pagkabalisa sa mga bagay ng mundo. Kaya nakita natin dito yung manifestation nito, inihiwalay ang kanyang sarili sa karamihan. Ginagapos sa kanyang sarili ng kasalanan. Mas masaya siya sa pamumuhay sa madilim na dako. Kaya kung may mga bagay sa atin na dumadalaw, alam natin mali at itinatago mo, pwede yung gamitin ng dyablo sa buhay mo. Can we say amen? Ulitin natin ang salita ng Diyos sa Efeso Kapitulo 4. Amen. Versikulo 30. Basahin natin ito. Ang sabi dito, 4:30. 27. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Kailan siya magkakaroon ng pagkakataon, mga kapatid? Kapag ang kasalanan ang ating inuuna at hindi ang kabanalan ng Diyos. Can we say amen? Kapag ang kasalanan inuulit ko, ang ginagawa natin, inaabangan tayo nito. Pakinggan mo to. Kapag hindi mo sinusuko, inaabangan ka ng kasalanang ginawa mo para ulitin mo uli ito. Amen. Kaya kung hindi mo yung tinatalimuran, tuwang-tuwa yan sa'yo. Pansinin niyo, Genesis chapter 4 verse 7. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka baga tatanggapin. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, pansinin niyo to, pag hindi gumawa ng mabuti, ibig sabihin, ginagawa mo kasalanan. Ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ayan, no? Hindi to pintuan lang ng bahay. Bagamat literal, may ganun. Pupunta doon sa bahay mo, oh, Brad, sat tayo. Meron ako ditong bopis. Ayayayain na niya sa kasalanan. Pero higit pang pintuan ito. Pintuan ito ng puso. Sabi dito, ikaw ang nais nito. Pansinin niyo. Ikaw mismo.
Ang kasalanan ay direktang umaatake sa iyo. Hindi ito magpapaligoy-ligoy. Kung ikaw paligoy-ligoy sa pangarap mo, paligoy-ligoy ka sa mabuting gawa, na hindi mo alam, gagawin ko ba talaga sumunod sa Diyos? Ang diablo, ang kasalanan, hindi magpapaligoy-ligoy. Ang gusto niya ibagsak ka. Kaya sabi ng Panginoon, ang magnanakaw dumarating para lamang magnakaw, umatay at magwasak. Hindi yan magpapaligoy-ligoy. Ang gusto niyan, wasakin ang pamilya mo. Ikaw ang nais nito. Subalit, kailangang madaig mo ito. Pansin mo ito. Napakabuti ng Diyos. Di lang siya nagbibigay ng warning. Amen? Na ang kasalanan ay naghihintay sa atin kapag ito ay ating hindi sinusuko. Higit sa lahat, nagbibigay ng karunungan ng Diyos na dapat tayong lumaban sa mabuting pakikibaka. Kumusta ang faith mo? Nasa diksyonary mo pa ba rin ba na nanghihina ka? Hindi ba kailangan pagkatapos mo manghina, makipagpunyagi ka sapagkat pinakikipagpunyagi ka ng Diyos? Ipinakikipaglaban ka ng Panginoon. Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay mapagwagi, mapagtagumpay, mananakop. Can we say amen? At ang una nating sinasakop ay ang ating sarili. We control ourselves. Kaya nga, ang espiritu na dumating sa atin is for us to gain control. Ang sabi dun sa pangsiyam ay self-control, yung bunga. Bakit? Nawalan ka kasi ng dominion, nawalan ka ng pamamahala. Ito yung ginawa ng diablo. Kapag dumating ang kasalanan sa atin, mawawalan ka ng tamang desisyon. Magpaparungulong ka. Liliko ka sa kanan o kaliwa. Gagawin mong sarili mong kalooban. Pero kapag dumating sa iyo ang Espiritu Santo, mga kapatid sa Panginoon, dadalahan ka nito ng tama, malinaw, at klarong isipan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nandito yung lalaki, mga kapatid, humihingi ng tulong. Kung ang diablo nananalangin din, nanginginig pa, kumusta ka? Kumusta ang prayer mo? Manalangin ka talaga, magsalita ka. Hindi ka Muslim. Hindi ka rin Catholic. Sabihin mo sa Diyos kung ano talagang laman ng puso mo, anong nangyayari sa iyo. Makipag-usap ka sa Panginoon. Can we say amen? Sapagkat may pakialam ang Diyos sa iyo at dapat din may pakialam ka sa Kanya. Kagaya ng diablong ito, mga kapatid, nagsabi siya, anong pakialam mo sa akin? Kung ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, hinatulan ng diablo, ikaw, hindi ka hinahatulan ng Diyos. May pakialam siya sa iyo. Kaya kung nagpapatuloy ka sa kasalanan ngayong umaga, mga kapatid, may pakialam ng Diyos para turuan ka. Sapagkat hindi ka na sa iyong sarili, ikaw ay pinili na sa halaga. Can we say amen? Pangalawang Korinto 6:19, binili ka na sa halaga. Kaya kung anong nangyayari sa iyo, aatakin ka ng kaaway, aatakin ka ng diablo, gagawa ng paraan ang Diyos para katagpuin ka. Kagaya ng lalaki, sabi niya, hindi ko alam, gagamitin kayo ng Diyos. Alam niyo yung si Isaac James, parehas yung pagkatagpo doon, ganoon din yung pagkatagpo doon sa ospital. Di namin intensyon na puntahan yung nagagapos. Di namin intensyon puntahan si Isaac James. Pero nakasalubong namin, amen, parang yung si Jairo, lumapit talaga sa Panginoong Hesus. May encounter. Amen. Sabi nung namatay niyang tatay, Pastor, puntahan mo nga yung aking anak. Grabe kung makatingin. Ibang nangyayari. Di na namin ng mental hospital. Pero walang nangyayari. Lampas sa pader kung tumingin. Amen. Lalo na yung nasa hospital. Yung nakagapos. Sabi nung nurse, Pastor, siya may panalangin niyo. Siya, nakulam yan. Eh kapag tumingin talaga, kita ka niya. Kahit magtago ka. Amen. Kasi espiritu siya. Alam niya kung anong nangyayari sa puso mo. Alam ng diablo kung anong laman ng puso mo ngayon.
Bakit? Nakita niya kung anong ginawa mo kanina, kahapon, nung isang araw. Hindi siya omniscient God na alam niya ang isip at puso. Pero kita niya ang ginawa mo. The manifestation of your seed. Kaya ngayong umaga, dapat mong isuko sa Diyos kung meron. Yan mo siya, amen? Huwag mong payagan siya na sumbatan ka. Hoy, kita kita. Supilin mo siya. May Diyos ako. Lilinisin ako ng Panginoon ngayong umaga. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil may buhay kay Jesus. Dalawang punto lang ito, mga kapatid. Amen. Kapag ikaw ay wala kay Jesus, natural, hiwalay ka sa Kanya, may kapahamakan. Matatanda natin ang sinabi ng Panginoon, nakalaan ang diablo at ang kanyang 1/3 of the angels. Amen. Sa Matthew chapter 25 verse 41, sa apoy ng impyerno. Hindi ka para doon. Ang para sa iyo ay buhay, kapiling ng Diyos. Ang para sa atin, mga kapatid, ay buhay mula kay Jesus. Yan tayo magtatapos. Yung buhay mula kay Jesus. Sapagkat dito makikita natin, mga kapatid, amen, ang pagliligtas ng ating Panginoon. Sino gustong maligtas? Hallelujah. Ayaw ng Panginoon na ang isang tao ay nagiging sisidlan ng masamang espiritu. Kundi tayo maging sisidlan ng espiritu ng Diyos, kagaya ng kanyang sinabi sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17, na tayo ay templo ng Espiritu Santo at sino mang gumiba o ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo at sino mang gumiba dito ay gigibain ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon. At dito natin mapapansin, mga kapatid, na ang pagibang ito ay hindi sa ikasisira kundi sa ikabubuti. Dito sa tekstong ito, makikita natin dito, mga kapatid, ang comparison ng katotohanan ng Panginoon, hindi malupit ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen. Kapag may mali, marunong siyang magdisiplina. Kapag may kasalanan, marunong siyang magpatawad. Kapag wasa ka, kaya kanyang ayusin. Kapag gapos ka, kaya kaniyang palayain. Can we say amen? Nandito ang lalaking ito, mga kapatid, gapos. Pero ang katotohanan nito, hindi siya humihingi sa Panginoon na siya makapunta, amen, sa mga baboy, kundi yung lehiyon. Gusto pa ng mga masasamang espiritu na magliwaliw. Kaya ito'y katotohanan na kapag wala ka kay Jesus, amen, naka-front ka sa mata ng kaaway kapag siya'y pagala-gala. Kasama ko kayo, mga kapatid? Pagala-gala. Naghahanap siya ng madilim, malamig na lugar na may tubig. At kapag wala siyang nakita, babalik siya sa dating bahay. Kapag nakita niyang malinis na ito at nagagayakan, aalis siya, hahanap siya ng 7 na makakasama, babalik sila'y 8. Mas matindi pa ang kalalagayan, amen, ng tao kaysa dun sa una. Mas matindi pa yung huli. Kaya ito, mga kapatid, nakita natin dito, ang Panginoon marunong magpalaya. Kaya kung ikaw ay gapos ngayong umaga, palalayain ka ng Diyos. Hindi ka katawan ng baboy para sidla ng Diyos, kundi ikaw ay may katawan ng tao ayon sa wangis ng Panginoon, at ang wangis na yan ay si Jesus. Gusto ng Panginoon na ikaw ay mamuhay sa Kanya at hindi sa kalooban ng sanlibutan ito. Kaya dito, amen, paghingi ng lalaking ito ng masamang espiritu, mga kapatid, sa ating Panginoon, ang Panginoon na hindi nagdalawang isip pagdating sa verse 13 ng Marcos Kapitulo 5, at sila'y kanyang pinahintulutan. Ang mga masamang espiritu'y lumabas, amen, pansinin niyo yung salitang lumabas, at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may bilang na mga 2,000 ay bumubulusok sa matarik na bangin patungong dagat at nalunod sila sa dagat. Pansinin niyo to, mga kapatid sa Panginoon. Ang iisa mong katawan ay pwedeng sidlan ng napakaraming espiritu. Pero isa lang ang gusto ng Diyos dyan, yung Espiritu Santo. Amen, yung magagamit ka ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ang Panginoong ito, ang ating Panginoon, nung siya ay magligtas sa lalaking ito, mga kapatid sa Panginoon, marami ang nagagalit.
Kaya hindi nakakapagtaka ngayong umaga. Amen? Gusto mong maligtas o ikaw ay ligtas na, may pumipigil pa sa'yo sa labas para dumating ka sa gawain ng Diyos. Maaaring kanina may narinig ka, maaaring may pag-usig kang natanggap. Amen? Bakit uunahin mo ang Panginoon? Di nakakapagtaka, sapagkat ang buhay na ligtas ay may pag-atake. Yan ay simbolo na kakampi natin ng Panginoon. Kalaban natin ang kaaway. Okay, take note. Kalaban natin ang kaaway. Kalaban natin si Satanas. Kalaban natin ang kasalanan. Amen. Ang Panginoon, kakampi natin. At kung kakampi natin ang Diyos, ang ating Panginoong Sus, sino pa ang taong laban sa atin? Wala na. Amen. Subalit hindi nakakapagtaka na kapag natanggap mo o nais mong tanggapin araw-araw ang kaligtasan mula sa Panginoon, may mga taong uusig sa iyo. Kapag dito mga kapatid, kahit yung mga may-ari ng baboy, galit na galit kay Jesus. Amen. Gusto nilang paalisin si Jesus. Gusto nilang itaboy si Jesus. Kaya hindi nakakapagtaka mga disciple na paghayo, may mga taong nagpapalis sa iyo. Paghayo namin kahapon, tinuro ko kay Brother Matthew, bro, yung nag-iinom na yan yung tumanggap nung nakaraan. Kaya lang, nag-iinom siya kahapon. Sabi ko, yan yung nagwawala nung nangangaral kami. Sabi ni Brother Matthew, Pastor, yan din po yung namimiloso ko nung nagsishare kami ng mga kabataan. Talaga naman. Merong pagkakataon palagi ang dyablo na kanyang ninanakaw para makahanap siya ng pagkakataon ikaw ay kanyang usigin at ginagamit niya ang bibig ng mga tao, mga kapatid sa Panginoon, para iparating sa iyo ang kanyang mga paratang. Kaya humanda ka. Handa ka paglabas mo. Kung tunay ang pagsamba mo, paglabas mo, tandaan mo to, may uusig sa iyo. Tandaan mo to ha, kung tunay ang pagsamba mo ngayong umaga, kung tunay ang pangitain mo na ikiniligtas ng Panginoon, kung tunay mong sinamba at tinanggap si Jesus, hindi pwedeng walang uusig sa iyo. Kasama ko kayo mga kapatid. Kung totoo, at kung hindi totoo, sasabihin ko naman sa iyo, susuko ka. Dahil hindi mo kilala si Jesus. Pero kung kilala mo si Jesus, amen, gagamitin ka ng Diyos bilang patotoo sa buhay ng iba. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Nagdatingan ng mga tao, amen, at inuusog nila si Jesus. Nagkaroon sila ng takot dito sa verse 14. Ang mga nagpakain sa kanila ay tumakas at pinalita sa lungsod at sa mga nayon, kaya't nagdatingan ng mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Ang taong nagkaroon ng isang lehiyon at sila'y natakot at sinabi sa kanila ng mga nakakita rito kung anong nangyari sa inalihan ng mga demonyo at sa mga baboy. Sila'y nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang buhok nila. Kaya hindi nakakapagtaka mga kapatid na marami pa rin ang hindi ligtas dahil sa kawalan nila ng pagtanggap sa mabuting balita ng Panginoon. Gusto kong sabihin ngayong umaga, kapag dumating ang salita ng Diyos sa inyong tahanan, sa inyong puso, sa inyong lugar, dumating ang kaharian ng Diyos sa inyong buhay. Ulitin ko, kapag ang Panginoon ay nagpalaya, amen, ang kaligtasan ay dumating na sa inyong buhay. Sino gustong palayain ng Diyos? Amen. Because there is transformation in Jesus Christ. Kapag tayo niligtas ni Jesus, amen, hindi lamang tayo dinideliver, kundi ang kasunod nito, binibigyan tayo ng transformation. Bago po tayo, mga kapatid, makitang nagbago, kailangan muna nating matanggap ang libreng kaligtasan mula kay Kristo. Hindi ka magagamit ng Diyos, amen, mula sa isang pagiging mahirap patungo sa isang pataong masagana, amen, sa isang kawakasan patungo sa isang kaligtasan. Hindi ka magagamit ng Diyos, amen, mula sa isang gabos, amen, patungo sa isang malaya kung hindi mo talaga naranasan. Ikaw ay iligtas,
Pangalawa, ikaw ay palayain. Ang pangatlo, ikaw ay baguhin. Sapagkat dito, ang sabi ng ating Panginoon sa verse 18, nang sumakay na siya sa bangka, ang lalaking inaalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y isama niya. Ganito yung ligtas. Okay? Bago tayo tumungo ngayong umaga. Ang ligtas, merong manifestation of desire, connection kay Jesus. May connection sa Diyos. Kaya yung tinatamad ka, sambahin ng Panginoon, suriin mo ang sarili mo. Dahil ito, pagkatapos niyang maligtas, Panginoon, isama mo na ako. Hindi niya kinatatamaran ang kanyang relasyon sa Diyos. Hindi niya kinatatamaran ang kanyang relasyon sa Panginoong Jesus. Amen? At ginagamit ng Diyos ang bahaging ito, yung ating relationship sa Kanya, yung ating connection sa Kanya. Kaya kapag ikaw ay born again, may connection ka sa Diyos, may relationship ka sa Kanya, gagamitin ng Diyos ang iyong buhay. Sabi dito sa 19, ngunit tumanggi siya at sinabi sa Kanya, umuwi ka sa iyong kaibigan. Paglabas natin, mamaya, may mga kaibigan tayo, ikwento natin sa kanila ang kabutihan ng Diyos. At ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo. Anong natatanggap ng kaibigan mo bago ka tumungo? Anong lumalabas sa bibig mo? Patotoo ba tungkol kay Kristo? Nagkakaroon ba sila ng paghanga sa Panginoon kagaya ng lalaking ito na pagkasabi sa kanya ng Panginoon, umuwi ka at ibalita mo ang ginawa ng Panginoon para sa iyo? Amen. Paano kanya kinawaan? Namamangha ba yung mga tao? O ang sinasabi nila sa iyo, kilala kita. Ikaw pa rin yung dati. Iisang bituka pa rin tayo. Kapatid, napakasarap marinig, sabihin nila, binago ka na ng Diyos. Alam mo, marinig nila, praise God, gusto kong maranasan yung naranasan mo. Gusto kong mangyari sa akin yung nangyari sa iyo. Amen ba mga kapatid? Napakasarap mong tatanggap ka ng mapupuri mo ang Diyos, Lord, thank you po sa ginawa mo. Yan sabihin sa'yo ng tao, alam mo, ginamit ka ng Diyos sa buhay ko. Bakit? Naging kang patotoo. Na ikaw ay niligtas talaga. Ikaw talaga ay pinalaya na. Hindi yung nakikita pa nila yung dating ikaw. Ikaw pa rin na hindi ka gumigising ng maaga para kausapin ng Diyos. Ikaw pa rin yung, amen, mahirap ang tingin mo sa iyong sarili na wala kang magagawa. Ito lang ako. Pwede mong baguhin yan. Pwede mong ipabago yan sa Panginoon. Ikaw pa rin yung mahina. Ikaw pa rin yung walang magagawa. Hindi, kapatid. Ang lalaking ito na dating gabos, sinabihan ng Panginoon, ipamalita mo kung ano ang ginawang malaking bagay ng Panginoon sa iyo at kahabagan niya sa buhay mo. Yun lang naman ang tanging natin gagawin. Hindi ikaw magliligtas. Pastor, pupunta ako doon. Ililigtas ko yung mga tao. Maniniwala ako sa iyo kung sinabi mo, Pastor, gusto ko bang patotoo doon? Praise God! Amen! Pastor, gusto kong gamitin ako ng Diyos sa buhay nila. Sa paanong paraan, Brad? Magpapatotoo ko. Ikikwento ko sa kanila kung anong ginawa ng Diyos sa buhay ko. At anong kabutihan ang pinakita niya. Tapos ipanalangin mo sila. Magbabago sila. Kagaya nito, mga kapatid sa Panginoon, na namangha ang lahat. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, pamanghain mo ang mga tao patungkol kay Kristo, hindi tungkol sa iyo. Iba na ako, nag-church na ako, pamanghain mo sila. Amen? Payagan mo ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Yung dati mong kasalanan, di mo na binabalikan. Pinipili mo na ang iyong barkada. Hindi lahat barkada mo. Parang iba, Pastor, basta salita ng Diyos, tinatanggap ko. Hindi nga eh. Yung
tunay lamang na ebanghelyo, tunay na kaibigan, tunay na tao mula kay Kristo. At yung tunay na yan ay yung may Kristo sa puso. Ang umaga, ang kasama mo ba ay may Kristo sa puso? Ang kasama mo ba sa bahay, may Kristo sa puso? Ang kasama mo ba sa office, may Kristo sa puso? Barkada mo ba, may Kristo sa puso? Kung wala, magpasimula ka ng i-impart sa kanila para sila'y makatanggap ng kaligtasan. Ginagamit ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng Panginoon. Itungo natin ang ating mga ulo, tingin natin ang ating mga mata. Habang ang mga ulo'y nakatungo, mata'y nakapikit, amen, sa bahaging ito, sa panghuling bahagi ng ating pagsamba. Kahit ano pa, kalakas ang kaaway, gaano pa ang paraan na gawin ng dyablo, ano bang pambubulag ang kanyang gamitin na pamamaraan para paniwalain ka, ang pamilya mo, huwag kang maniniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Amen? Sa mga panggagaway, sa mga anting-anting, huwag mong paniwalaan yan sapagkat yan ay gawa ng kamay ng tao. Amen? Sa mga pagkilos ng diablo, natatakot ka sa masamang espiritu, mas matakot ka sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos nakakakita sa ating lahat. Kilala niya tayong lahat. Gusto niya tayong palayain, gusto niya tayong tulungan, gusto niya tayong baguhin araw-araw sangkapan. Gusto niya tayong ayusin. Ngayong umaga, amen, maaaring kinausap ka ng Diyos. Kaya ka nandito, bago ka sa gawain ito. Hindi lamang yung bago, kundi gusto mo na rin manawagan sa iba. Hindi tama ang puso mo, may mali sa kaibuturan ng iyong puso. May mga bagay kang dapat pagsisihan, kasalanan, nagawa, naisip, na salita. Hindi tama ang kalalagayan ng iyong puso. Kasama yung mga bago. Nais kitang ipanalangin o ng mga kapatid na nandito ngayong umaga, sasamahan ka para ganap na sambahin mo ang Panginoon. Isuko mo ng buo ang iyong puso at isipan. Pagsisihan mo ang lahat at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at ganap mong kaligtasan o tagapagligtas. Amen. Sa mga bago, amen. Dito po tayo sa harapan, kayo po'y aming ipapanalangin. Amen. Sino pa po? Amen. May mga dapat kang pagsisihan ngayong umaga. Nais kitang anyayahan. Meron po ba? Sa umagang ito, taas mo lang ang iyong kamay, bukod po sa mga tumayo. Ipapanalangin po kayo. Amen. Hindi po kayo bibigyan ng relihiyon. Hindi po kayo sasamahang manalangin at tanggapin ang Panginoon. Hindi po relihiyon ang inyong tatanggapin, kundi ang Panginoong Isus. Ito po ay simula ng inyong commitment na kausapin na po. Sige po, turuan po natin silang lumuhod at gabayan natin sila sa panalangin. Sino pa po? Amen. Amen. Mga bago po yung aking nakikita. Pero kung sa ating kalagitnaan, ikaw ay may mali, hindi tamang puso mo, dapat mong pagsisihan, pumunta po tayo sa unahan para kayo ipanalangin. Sige po, hindi po relihiyon ang ating tatanggapin, kundi ang Panginoon. Ngayong umaga, hallelujah, hallelujah. Amen. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Amen. Samahan natin yung babae. Amen. Si kapatid. Amen. At dito sa harapan, kausapin natin ang ating Panginoon. Pagbabae sa babae. Paglalaki, amen, sa kapwa natin lalaki. Ngayong umaga nito. Hallelujah. Sige po, habang kinakausap natin ang Panginoon ngayong umaga, umasa ka, nagpapalaya ang Panginoon. Umasa ka, gumagamot ang Panginoon. Umasa ka, nagpapatawad ang Panginoon. Nagbabago ang Panginoon. Ang kaaway, ang dyablo, hinatulan na niya. Wala siyang magagawa sa Panginoon. Amen. Ang tanging pakialam na lamang ng Panginoon sa dyablo ay itapon siya sa apoy ng impyerno pagdating ng araw. Kaya anumang kasangkapan ng kaaway, isuko natin. Anumang kasangkapan ng kaaway, isuko natin ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Nais mo pong dumalangin ngayong umaga. Sino pong pwedeng sumama kay Sister Gloria? Amen ngayong umaga. Babae nating kapatiran.
Sige po, papanalangin natin. Sige po, dyan na po. Sige po, dyan na po kayo. Papanalangin po kayo. Kaya po, Sister Leia, papanalangin po kayo. Kayo po ay lumuhod. Lumuhod po kayo, Nay. Lumuhod po kayo. Kaya niyo po yan. Tutulungan kayo ng Panginoon. Sige po, pwede po kayong umupo. Pwede po kayong umupo. Umupo po kayo. Sumampalataya ko sa akin. Sister Leia. Amen. Sige po. Sige po, samahan po natin. Pakinggan niyo po yung sasabihin ni Sister Leia. Pakinggan niyo po, pakinggan niyo po. Amen. Oh God, hallelujah. Salamat sa ginagawa mo. Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Habang lumalapit ang manunugtong ngayong umaga, amen. Maawit tayo. Salamat, Panginoon. O puso'y sinisiyasat. Habang inihanda ang awitin, puso'y sinisiyasat. Kaluluwa sa Brother Nels. Nawayawan mo siya doon ng pinagay na naman siya. Kasalanan ng pagkakas sa sandalitan. Nabilis na sa simulan. Na magalit mo. God, magpalaya ka. Maranasan nila ang maranasan ang bawat isa ng Espiritu, Panginoon. Maranasan, iparanas mo, Diyos. Iparanas mo yung Espiritu Santo. Iparanas mo, God. Iparanas mo, hallelujah, yung Espiritu Santo, Panginoon. Iparanas mo, Diyos, hallelujah. Hallelujah, iparanas mo. Sige po, bukas ang altar. Nais kong buksan ang altar sa umagang ito. Amen. Kausapin natin ang Panginoon. Saan mang bahagi kinausap tayo ng Diyos ngayong umaga. Amen. Bukas po ang altar. Amen. Habang tayo nakaluhod, kinakausap ang Panginoon ngayong umaga. Bukas ang altar. Kausapin natin ang Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Banal ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen. Hallelujah. Maging sa bagong tanggap. Hallelujah. Kausapin natin personal ang Panginoon ngayon. Amen. Mula sa ating puso, gamit ang ating bibig. Sabihin mo sa Panginoon ang kalalagayan ng iyong puso, ang iyong mga hangarin, maging makalangit sa Panginoon ay makapagbalik ng kapurihan. Hallelujah. Habang tayo hihimik ng puso'y sinisiyasat. Salamat sa pagliligtas mo ngayong umaga, Panginoon. Salamat sa ginawa mo ngayong umaga, kinausap mo yung mga anak. Salamat, O Diyos, dinala mo ang bawat isa upang insan ang mga kabigatan, linisin, kulit at sangkaban, Panginoon, upang magamit, Panginoon, sa iyong kaharian. O nandito kami, O Diyos, tumatanggap ng buhay mula sa iyo, na sa iyo ay may buhay at may kalayaan. Sa iyo, Diyos, ay may pagbabago at kasaganahan. Sa iyo ay may kaligtasan, Panginoon. Tulungan mo yung mga anak, hindi mahiwanag sa iyo, Diyos. Ang mga nanghina ay palakasin, Panginoon. Ang mga nasa dilim, ibalik mo, Panginoon, sa liwanag. At ikaw ang purihin lubos sa Diyos. Gamitin mo kami sa iyong ikaluluwalhati. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Habang tayo nakatayo, awitin natin ito mula sa simula. Amen. Puso'y sinisiyasat. Galing sa ating puso, itaas natin ang ating mga kamay na pinupuri ang Diyos. Iyong sinisiyasat ang buhay ko iyong alam. Yes, O Lord, kaming lahat. Ang lahat kong liboyan
magagawa. Sa'yo'y tilingin, sa'yo ay hinilingin. Ang lahat, Panginoon, ang lahat kong o Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diningit sa'yo. Salamat, Panginoon. Itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aming patutunguhan. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa pasakoro, balik natin. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diningit sa'yo. Tunay, Panginoon. At Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aming patutunguhan. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo sa ating pagtatapos, Panginoon. Purihin natin ang Diyos ngayong umaga. Luwalhatin natin siya sa kanyang pagliligtas at pagpamalaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sambahin ka, sambahin ka, sambahin ka. Sambahin ka, Diyos, mausap ka. Yes, oh God, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede kang magtaglay bago tayo dumako sa panghuling bahagi. Magtaglay ng kapangyarihan mula kay Jesus. Papayagan mo lagi siya. Amen. Na nakaluklok sa iyong puso. Kagaya nung lalaking pinalaya. Binigyan ng command ng Panginoon. At marami ang namangha. Payagan mo ang Diyos. Ngayong umaga ikaw, kung nanalangin ka ng kaligtasan, madadala mo na ito pag-uwi mo sa inyo. Dalahin mo ang pamamahala at kapangyarihan mula kay Kristo. Huwag kang maniwala sa dikta ng kaaway, ng kasalanan, ng tukso, ng diablo, sa depresyon. Huwag kang maniwala sa sakit. Oo, nandyan yan, pero mawawaksi mo. Mapapalayas mo. Mauutusan mo, kapatid. Ang diablo ba ang nanginginig dahil sa Panginoong Hesus? Ikaw na mayroong Panginoong Hesus ngayong umaga, amen, kakampi mo ang Diyos na may-ari ng lahat. Kaya hindi ka na alipin, ikaw ay malaya. Hindi ka na mahirap sa paningin ng Diyos, ikaw ay kanyang tagapagmana. So ngayong umaga, amen, payagan natin yung kapangyarihan muli ng Panginoon makakilos sa atin habang niya. Amen. Sa mga may sakit, may nararamdaman na nais ipanalangin, amen, pakitaas ang kamay, amen, dadalangin tayo. Hallelujah. Itaas mong yung kamay. Hallelujah. Dito sa harapan, sige po, dito sa harapan, pumunta kayo. Kung napahawakan yung ulo, amen, dito na sa harapan. Dito tayo sa harapan, lahat ng may nararamdaman, lumapit kayo. Lumapit kayo. Lumapit kayo. Amen. Sige, Brother Julius, dito ka. Dito sa harapan. Sino pa po? Sino pa? Sino pa? Sino pa? Ayan, sige. Sige. Kung naririnig nyo ang tinig na ito, lahat ng lumapit, amen, hawakan nyo yung bahaging masakit sa inyo. Hawakan nyo, at kung higit sa dalawa, hawakan nyo ang inyong ulo. Hawakan nyo ang inyong ulo. Kung higit sa dalawa, hawakan nyo ang inyong ulo. Yun namang may karamdaman sa tahanan. Wala dito yung may karamdaman. Pero may nararamdaman yung bahagi ng pamilya mo. Anak mo, kapatid mo, magulang mo, hawakan mo din ang iyong ulo.
at tayo dadalangin ngayong umaga, ang Diyos ay nagpapalaya. At sa bawat isa ngayon na sumasampalataya, anak ng Panginoon, sabihin natin ito. Amen. Hawakan mo tayo. Hawakan mo yung nasakit yung sa'yo. O sige, hawakan mo diyan. At sabihin natin ito galing sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Hesus, ang sakit na ito o anumang karamdaman, akin ang winawaksi sa pangalan ni Hesus. Inuutusan kita, sakit, karamdaman, anumang paniniil ng kamatayan o ng dyablo, hindi ka invited sa aking buhay, pamilya at katawan. Winawaksi kita at pinapalayas hanggang sa apoy ng impyerno. Manahan ka kung saan ka nararapat sa akin, hindi kita tinatanggap. Buhay, kaligtasan, kagalingan at himala. Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, ikaw ang manahan, pumasok sa aking buhay, katawan at pamilya. Pinapaghari kita. Ikaw ang mataas, Panginoong Hesus. Tinanggap mong himala at kagalingan ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpuri tayo at magpuri-puring ka, Panginoon. Nagpalaya ka na ngayong palamang umaga. Sakit, lumayas ka. Nagpalaya ka na ngayong umaga. Sakit, lumayas ka. Karamdaman, lumayas ka. Karamdaman, lumayas ka. Ngayon pa lamang umaga, Panginoon, nagpalakas ka na, Panginoon. Depresyon, pisikal na sakit, o anumang karamdaman, pinalayas mo na, Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon, ibig ko, nais ko. Gustong-gusto niya na alisin ang mga hindi karapat-dapat sa buhay natin. Mga sakit, diablo, o anumang karamdaman. Nais niya, tandaan mo, nais ng Panginoon. Hinanap niya talaga yung lalaki doon sa Decapolis. Kung hinanap niya yung possess, hinanap ka rin niya, kaya nandito ka ngayong umaga. Siyang may gawa sa iyo ngayong umaga. Kaya dalahin mo ang kaligtasan at paglaya mula sa Panginoon, pinalaya ka na. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ipatutuo mo ang kabutihan ng Diyos. May gagawin pa siya. Hindi pa tapos ito. Amen. Nagpalaya ang Panginoon. Naranasan namin ang napakaraming himala magagawa ng Diyos sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. May gagawin pa. Sumama ka palagi. Pinapadala niya sa iyo ang kanyang anak. Ikaw ay maglingkod sa Diyos, sabi ng Panginoon, at gagawa siya ng dakilang bagay sa iyong buhay. Kung pipiliin mo ang kanyang plano, magagawa pa ng Panginoon ng mga dakilang bagay. Panginoon, gawin mo sa buhay niya, baguhin mo siya, gawin mong patotoo, na hindi lamang sa loob ng church na ito, kundi sa bawat dako na dinadala mo kami, at ang mga paa ng iyong mga anak ay iyong pinatatapak, ay naaangkin at naibabaligtong Panginoon na babaliktad ng sanlibutan. Baliktarin mo, Diyos, ang kalalagayan ng aming kapatid na ito. Dalan mo siya ng buhay na tinanggap niya ngayong umaga at kasaganahan. Hindi na makita ang dati mula ngayon, kundi unti-unti siyang magbago, Panginoon. Gawin mong mas mabilis, Panginoon, at ikaw ang parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. May karunungan ng Panginoon. Siyang yung pagtiwalaan, huwag ang mga bagay na naaangkin natin o natatanggap natin na maling paniniwala. Nakikita ng Diyos ang iyong pagtawag sa Kanya, pero ayaw niya na meron tayong pagdadalawang isip. Ang gusto ng Panginoon, nakafocus ang iyong puso sa Kanya at may magagawa ang Diyos. Kung paano ka kagabi ay pinalakad ng Panginoon, pinalakad ka muli na lumapit ka ngayon, magagawa niya hindi lang paglakad na matuwid, ikaw personal kasama ang iyong pamilya sa daan ng kaligtasan. Dakilang Diyos, gawin mo sa Kanya, samahan mo sa daan ng kaligtasan ang aming kapatid na ito, na 10 ng kanyang pamilya ay maligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mahal kayo ng ating Panginoon, may magagawa pa ang Diyos sa ating buhay. Tapusin tayo. Amen. Ngayong umaga ni Brother Matthew sa panalangin ng pagtatapos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Dakila ka sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyo, Diyos.
Amen. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng dakilang anak na si Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa buong umagang ito, sa pangungusap mo. God, ang mga makapangyarihan mong salita ay patuloy na tumatak sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Gawin namin ang iyong kalooban, Panginoon God. Ang mga plano mong siyang mangyari sa aming mga buhay, piliin namin ang iyong kalooban, Panginoon God, sa bawat daan na aming tatahakin, Panginoon God. Tulungan po, Panginoon God, dagdagan ang aming pananampalataya. Mga narinig namin, Panginoon, isagawa namin sa tulong mo, Panginoon. I-share din namin, Panginoon God, ang kabutihan mo sa mga tao sa labas, Panginoon, at marami pang maligtas mo, Panginoon God. Aming inaangkin ang pag-iingat mo, God, sa iyong mga anak na pauwi sa kanilang tahanan. Patuloy mo silang palakasin, i-bless ang kanilang buhay, at patuloy mo din ibalik sila mamaya sa iyong banal na gawain, Panginoon. Aming inaangkin ang pagtatagumpay ngayong umagang ito. Ikaw pong maitaas, ikaw pong mapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong pagdating. Mayo kayo, pinagpala, binigyan ng kapayapaan ng ating Panginoon. Mamaya pong gabi, may panibagong set ng pangangaral, alas 7. Nawa po kayo makarating, alas 6 pa lamang para sa prayer. At sa mga hayo, pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagsama. Amen, may biyaya sa ating Panginoon.